So ngayong araw na to ay pag-uusapan natin yung about naman sa kung paano yung bayaran or paano yung payment sa kontraktor para may idea ka kapag pumasok ka na sa kontrata, ganun, hindi ka basta mag-a-agree na lang sa terms of payment na binigay sa'yo ng iyong kontraktor. At least magkaroon ka ng idea na ganito pala yung bayaran sa kontraktor. Since papasok ka na sa kontrata, no, at alam mo na yung mga kailangan hingin sa kontraktor, given na dito tayo magfo-focus talaga sa payment or paano yung pagbabayad ng down payment, paano yung pagre-recoup ng down payment, tsaka paano yung progress billing at paano yung retention. So unahin natin sa down payment kasi yun yung kadalasan na tinatanong magkano ba talaga yung down payment? Magkano ba talaga ang babayaran kong down payment sa kontraktor? Normally, yung common practice na ginagawa dito sa Pilipinas is nasa 10 to 30% kapag private siya. And pagka government naman, since may sinusunod kasi na RA 9184, Government Procurement Reform Act. Sa RA 9184 kasi nakalagay doon na ang maximum na down payment lang is 15%. So, yun yung pinagkaiba. So, maaaring hingan ka ni contractor ng 20 or 30%. Tapos, sasabihin mo, mag-negotiate kayo. Sasabihin mo lang na, 15% nga lang sa government eh. Pwede mong ma-negotiate. Pwede ngang mas mababa pa eh. Kasi yung iba, pumapayag lang na 10% lang na down payment. Yung iba naman is, minsan, mas higher pa sa 10 to 30%. Meron nga kaming minsan na contractor na humingi sa amin ng halos 50% na DP. Pero syempre, hindi kami pumayag at binigay lang namin is nasa 15%. So, dumako naman tayo sa progress billing. So, nagbayad ka na example ng 15% na down payment, no? Since yung down payment na yun is makakatulong sa contractor, sa labor, materials, yung panimula, paano mo ngayon marirecoup or mababalik sa'yo yung 15% na yun? Since, di ba, wala pa naman silang accomplishment, naghulog ka talaga or nag-down ka lang talaga ng 15% sa kabuuan ng project. Paano mo yun marirecoup? Meron kayo pag-uusapan na progress billing. Yung progress billing, it's either sisingilin ka niya ng by milestone. Kunwari, naka 25%, 50%, 75%, and then 100% or 95% kasi mag-iiwan ka niyan sa retention. So, pag-usapan natin later. So, doon pa lang, mag-uusap kayo kung ano ba yung preferred ni contractor. Monthly ba? Regardless of kung anong milestone. Basta monthly sila maniningil. Or, yun nga, naka-milestone. Saka lang sila mag-bill kapag naka 25%. Saka lang sila mag-bill pag nag-another 50 or another 75. Ganon. So, depende sa pag-uusapan nyo. Pero kadalasan yan, monthly progress billing, yung kadalasan na ginagawa. So, sa government naman, merong Statement of Work Accomplishment or SWA at saka inspection. So, ini-inspect talaga si contractor at saka si procuring entity or yung nagpagawa ng project is meron silang inspector magpapasa ng progress billing, no? Tapos, i-check yan si procuring entity. So, ganun din naman sa, kunwari, nagpapagawa ka ng bahay. Kunwari, nag-bill si contractor mo, ang maganda niyan, kung meron kang engineer na assign or meron kang architect na kinuha para sa project management, example, is that, or kung marunong ka din talaga, titignan mo yung scope of work nila. So, by percentage, makikita mo na, itong part na to, hindi pa sila naka 50%, hindi pa naka 30%. So, depende kasi yan sa sinisingil nila. So, titignan mo isa-isa yung mga scope of work na ginawa, tapos i-assess mo. Pero hindi ka naman problema niyan kung meron ka namang assign na engineer or architect na sila yung magbe-verify kung talagang nagawa or nagawa ni contractor tong certain milestone na to. Maigi talaga na makita mo or makita ng iyong architect or engineer. Ma-inspect nila talaga at ma-check. Kadalasan yan, hindi ko naman nila lahat ha, pero kadalasan yan, yung mga contractor talaga is mas higher talaga yung binibill compare sa actual na nagawa. Hindi naman lahat, pero kadalasan, yun yung napapansin ko sa mga nagbibil sa amin. So, ang gagawin talaga is that, i-check mo talaga na kung talagang natapos ba niya or talagang ganun yung accomplishment sa actual. So, mag-meet halfway kayo and then magpirmahan na, ito talaga yung accomplishment. Kapag may certain accomplishment na or certain, kunwari 25%, so ang gagawin mo is magre-recoup ka or kukuhunin mo yung dinipi mo na 15%. Example, sa 1 million.
ngayon, yung dinipi mo is 150,000, 15%. So, kukunin mo, kunwari nakatapos na siya ng 25% at tag-bill siya. So, kukunin mo yung 25% ng 150K. Or depende sa pag-usapan nyo kung yung pagbabawas ba nung DP is by 50K. Example, tatlong deduction lang ang gagawin. 50K, 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 ganon ang ibabawas kada progress billing. Pwede ding, ang gagawin is by percentage. Kung ilan yung na-accomplish niya, kunwari 25%, so 25% ng 150K. Next naman is kapag yung project or nag-bill na naman siya ng another 50%, so ibabawas mo na naman yung 50% nung dinipi na 150K. So, ganun. Hanggang matapos yung recoupment na yun bago pa mag 95% yung accomplishment ng project. So, dinididak mo. Yung iba naman, ginagawa nila, hindi mo na sila nagbibill, inaantay mo na nila na mag 50% tapos pinapadidak nila ng buo yung 150K. For example, kung 1 million yung contract. Example lang yun ha. So, mas maganda sana kung ma-discuss natin ng mabagal, no? Hindi yung mabilisan. Pero kung may mga tanong kayo, i-comment nyo na lang sa comment section. Yung bilin ko lang lagi is that always check, recheck. Kung ano yung sinubmit ng contractor mo is that ipa-check mo din sa assign mo na engineer or ikaw mismo kung marunong ka para makita mo na talagang totoo ba yung submitted na accomplishment report or talaga bang 50% na ba talagang napatapos, 60% na ba, 70, 80, 90. So sa retention naman, sa mga government talaga, ang iniiwan talaga ng retention is that 10%. Kunwari 1 million yung project contract, no? Ang maiiwan dyan is 100,000. So 900,000 lang yung i-release mo sa yung contractor. Sa ano naman yan, government. Tapos meron yung 1-year defect liability na check muna kung talagang walang problema yung ginawa. So, protection kasi talaga yan. Kasi paano yung habol mo sa contractor kung walang retention? So, ngayon naman sa government or sa mga bahay, especially sa mga nagpapagawa ng bahay ngayon, is that minsan kasi, syempre yung contractor din, no, yung kita din nila hindi naman ganun kalaki if ever yung paglalagay nila ng contractor's profit is hindi naman ganun kataas, tapos babawasan ka ng 10%. Diba ang laking impact din nun, lalo na kung may mga trabahante sila na pinapasahuran. Kaya sa common practice or sa mga bahay-bahay, kadalasan niya nane-negotiate na instead na 10%, 5% lang. Kapag 5% ang binawas sa 1 million, 50K, ganon ang maiiwan. Yung kalahati nun, yung 25,000 is after completion or tapos na yung project. Tapos yung 25,000 naman is para sa 6 months na liability or workmanship liability kung wala bang defect or problema yung ginawa nila na bahay. Example, maliit lang na contract kasi 1 million lang yung inano natin in example kasi para mabilis i-math. Kapag nag-agree naman yung contractor at ang owner na ganun yung setup, so okay naman. So, depende yan sa owner ha, pero ito as guide lang talaga to na paano yung pag-negotiate. Pero sa government, ang sinusunod talaga is 10% para sa defect liability period para may habol, syempre. Kasi mahirap matakbuhan na tapos may mga redo pala, may mga tumatagas pala, yung mga ganon, may mga hindi pala na waterproofing tas nasa contract na waterproofing tapos nung umulan, meron palang mga tagas, ganon. Maigi na mapag-usapan din talaga yan sa inyong contractor bago pa man kayo pumirma ng kontrata. About naman sa contract is that pag-uusapan na lang natin sa ibang video discussion kasi medyo mahaba-haba din yon. So yung tatandaan lang talaga sa down payment is that kailangan yung dinown mo na example ha sa 1 million na contract, yung 150K is that ma-recoup mo yun, mabawi mo yun bago pa mag 95% yung contract. Kasi syempre babantayan mo yan yung 150K na yun kung kunwari pag-usapan nyo na 5 times bawiin like 3 times 5 so 150 so 30K kada progress billing kung monthly man sila, example lang ha. So, sa 5 billing nila, nabawi mo na lahat yun. Or, per percentage, kung ilang percent na sila natapos, or sa progress billing nila, ganun din yung pagdideduct mo ng recoupment. Tapos, sa retention naman, maigi talaga na mag-iwan ka din talaga ng 5 to 10% para kahit papano may habol ka. Kasi, meron din kaming naging contract sa isang contractor din. Pero hindi ko na lang i-disclose na
Nag-iwan din kami talaga ng retention kasi after umulan, doon nagsilabasan yung mga hindi pala maayos na pagkasilan, yung mga ganun sa aluminum and glass cladding. Kaya ang ginawa namin is that hindi pa rin namin nire-release kasi talagang meron pa talagang defect. Tsaka pasok pa siya sa defect liability. Kaya kailangan ayusin muna talaga nila bago pa ma-release yung retention. Parang ganun na mga setup. Protection din talaga yan sa mga owner na syempre nagpagawa ka ng bahay, example, tapos may mga problema pala pagka-turnover sa'yo. Yung akala mo okay na, tapos nagsilabasan nung malakas na ang ulan, may bagyo, ganun. Kasi, kunwari, tag-init mo pinagawa. So, hindi mo na-check na yung mga wall pala ay hindi na waterproofing, example, ganyan. I hope na may natutunan ka sa video na to. Maganda, ma-discuss ko sana siya. Yung example ko talaga, yung paano pag nag-progress billing ng ganito, pero mahaba-habang usapan na yun at baka maantok pa kayo. Alam nyo na ganun lang pala yung sa down payment. Nire-recoup pala yung down payment, binabawi pala yun. Tapos yung progress billing, ganun pala yan. Dapat i-check pala talaga yan kasi baka mas malaki yung ibibili sa akin. Yun pala, yung accomplishment is hindi pa talaga totoo. Example, nag-bill ng 60% pero yung nagawa almost 40% pa lang. Tapos, syempre, yung retention. Pero sa retention naman, mapag-uusapan naman yan kasi may mga contractor na hindi naman big time na syempre, yung cash flow nila importante sa kanila. So, nasa owner din yan. Depende sa usapan ng contractor tsaka owner kung paano sila mag-negotiate. So, yun lang muna for today, and kung may tanong ka, i-comment mo na lang sa comment section at i-expound natin kung ano yung tanong mo sa susunod na video. So, yun lang muna for today, and pa-subscribe naman sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, and see you again sa aking susunod na video. Bye!